Kabanata 151. Malamig at walang patawad ang ekspresyon ni Zephyr. Siya ay isang simpleng tao na pinanatili ang isang simpleng prinsipyo: iwanan mo ako mag-isa, at iiwan kita mag-isa. Malinaw na ipinahayag ni Samson ang kanyang intensyon noon, kaya ngayon, hindi ito hahayaan ni Zephyr na madulas ng ganoon kadali. Habang nasa daan, pinigilan ni Zephyr ang kanyang lakas, at sinundan ng malapitan ang grupo. Ang pangkat ni Samson ay binubuo ng maraming bihasang mandirigma. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng maraming malalakas na galaw ng pagpatay. Ang sinumang kaaway na kanilang nadatnan ay napaluhod na walang isyo. Dahil sa panonood ng patayan ay hindi mapakali si Zephyr, kaya mas lalo siyang nag-iingat. Ito ay hindi masyadong malayo ngayon. Ang Chronodamo ay nasa likod ng bundok na iyon. Gayunpaman, kailangan kong bigyan ng babala ang lahat na ito ay puno ng kakilakilabot na mga hayop. Sila rin ay naghahanap ng damo, kailangan nating maingat na tumapak mula rito. Sabi ng agile fighter. Ganun ba? Natigilan si Samson, bago niya ibinaling ang tingin sa iba. Napahinto ang mga mata niya sa gumamit ng bloodlet. Ang enerhiya ng lalaki ay naubos sa isang malungkot na estado. Nangangahulugan ito na wala siyang anumang tunay na kapangyarihan sa labanan. Dahil nakamamatay ang lugar na ito, magiging deadweight lang ang isang tulad mo. Samson na ikinagulat ng lalaki. Master, anong ibig mong sabihin? Isinakripisyo ko ang kalahati ng aking kalusugan para lang sa iyo. Layuan mo. Dumura si Samson. Hindi. Samson, please. Naging mabuti ako. Naging loyal ako. Please, hindi. Sigaw ng lalaki. Wala nang silbi si Master sa'yo, bakit pa niya itatago ang isang tulad mo? Tumawa ang isang lalaki, saka itinaas ang kamay para wakasan ang buhay ng mas mahinang lalaki. Hindi. Samson Lid, isinumpa kita. Isinusumpa kita ng isang kakilakilabot na kamatayan. Sumigaw ang lalaki sa kanyang huling mga salita, bago pinatahimik. Hindi ko intensyon na patayin ka, pero para sa kaligtasan ng lahat, kailangan ko. Inis na sabi ni Samson. Tama ka, Master, naiintindihan namin ang iyong pakikibaka. Talaga, siya ay walang iba kundi ang patay na timbang pagkatapos ng lahat. Ang iba ay sumigaw bilang pagsang-ayon. What a fucking T, even under these circumstances, he can still find an excuse for his treacherous attitude. Sok-sok, may dumura na sinundan ng tahimik na tawa. Nilinggan ni Zephyr ang bagong dating. Dumating ang lalaki na may dalang espada sa likod, nakasuot ng kulay abong damit. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, kahit na ang kanyang mga mata ay may isang tingin na maaaring tumusok sa anumang bagay. Good. Napabuntong hininga si Zephyr nang mapansin siya. Siya ay isang makapangyarihang manlalaban walang duda. Hindi pa siya kumikibo, at gayunpaman, nararamdaman na ni Zephyr ang kapangyarihang dumaloy sa kanya. Itinuring ni Zephyr na ang lalaki ay isang agile ng 3 antas, isang mapanganib na kalaban na makakaharap talaga. Nanatiling nakatago si Zephyr at mabilis na ipinadala ang kanyang might para mas itago ang kanyang mga enerhiya. Sino ang lalaking ito? Pagtataka niya. Kabanata 152. Halatang natulala si Zephyr. Hindi inaalis ng tingin niya ang lalaki. Mukhang nasa 20s na siya, ngunit hindi pa nakita ni Zephyr ang lalaking ito. Sino ka? Maingat na tanong ni Samson, alam niya ang kanyang kapangyarihan. Who I am is irrelevant. I don't wish to parley also. I'm just here for information, sagot ng lalaki na may kakaibang ngiti. What information? Ani Samson na bahagyang napailing sa kakaibang ngiti ng lalaki. Zephyr Khan. Mula sa Starlight. Nakilala mo na ba siya? Malamig na tanong ng lalaki. Naramdaman ni Samson na unti-unting naging yelo ang dugo niya. Hinahanap niya ako. Napaisip si Zephyr, hindi niya inaasahan na hinahanap siya ng kakaibang lalaki. Gayunpaman, ang mas nakakagulo ay hindi niya moari kung sino ang lalaking ito. Zephyr. Bakit mo siya hinahanap? Ano siya sayo? Sumagot si Samson, na lalong nababahala at naghihinala. Nothing much.
He has something I want, nakangiting sabi ng lalaki, ang kanyang ngiti ay nagpang-inag sa iba pang mga gulugod. Ano ito? Tanong ng maliksi sa tabi ni Samson. Buhay niya. Nakangiting sabi ng lalaki, this time mas nakakatakot ang tono niya kaysa kanina. Ano? Kumunot ang noo ni Zephyr. Iniisip niya kung saan niya nakuha ang ganoong kalakas na kalaban. Hahaha, welcome friend, welcome. Hinahanap ko rin si Zephyr, and I might say I want him dead as much as you do. Although, I did lost track of him fairly recently though, the sea asterisk ends fast. Tumawa si Samson, gamaan ang pakiramdam na siya ay kapwa mangangaso ng kan. Ha? Hindi ka naman masyadong hamak, bata. Sayang at hindi ka mananalo sa tournament na ito. Ngumiti ulit yung lalaki tapos bigla na lang nawala sa hangin. Muli siyang nagpakita 300 o higit pang talampakan ang layo, bago tuluyang nawala muli. Sino ang lalaking iyon? Hindi ako makapag-isip sa mga titig niya. Talaga. Parang mapapatay niya tayo sa isang titig, di ba? Nag-usap ang grupo sa mahinang tono. Manahimik kayong mga duwag. May trabaho tayo. Utos ni Samson. Naapektuhan din siya, kahit hindi niya aminin. Isang agile ng level 3. Paano ko matatalo iyon? No wonder sinabi niya na hindi ako mananalo. He's already so powerful, why bother with the intercity tournament in the first place? Napaisip si Samson habang sinusubukang makabawi mula sa pagkagulat. Kung ikukumpara kay Samson, nanatiling kalmado si Zephyr. Marami na siyang nakilalang makapangyarihang tao sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga mas mahusay kaysa kay Agile ay wala rin sa kanya. Nagulat si Zephyr, ngunit hindi na iyon. Kilala ng lalaki si Zephyr, ngunit si Zephyr mismo ay hindi alam kung sino siya. Kaya bakit pa siya hahabulin ng kakaibang lalaki? Kailangan ko ang chronograss na iyon. Napaisip si Zephyr habang nagpa siya doon at pagkatapos. Kabanata 153. Nagpa siya si Zephyr, at sinundan pa si Samson at ang kanyang grupo, habang tahimik itong ginagawa. Matapos madaanan ang bundok, nakarating sila sa kinaroroonan ng chronograss. Ang lugar ay baog, gayunpaman isang napakabahong amoy ng dugo ang nasa hangin. Isang kasaysayan ng karahasan, pagdanak ng dugo, at hindi masabi na kakilakilabot ang mararamdaman sa pagdating nila. Yung chronograss. Soon magiging akin na lahat, sabi ni Samson. Nararamdaman ko ang isang mahusay na hayop na nakatago sa malapit. Dapat tayong mag-ingat. Natatakot ako na hindi tayo papayag ang umalis kasama ang mga damo ng ganoon kadali, maingat na nagsalita ang Agile. Nanatiling nakatago si Zephyr habang iniskan niya ang lugar. Kinailangan niyang kunin ang damo, hindi lamang para magalit kay Samson, kundi dahil kailangan niya ito. Bagamat maliit ang bundok, mayroon itong panganib sa atmosfera na mararamdaman ng lahat. Alam ni Zephyr na ang halimaw na nakatago dito ay tiyak na mas malakas kaysa sa Garuda. Tumakbo para sa iyong buhay. Biglang sumigaw ang isang boses. Hindi nagtagal, 4 na lalaki ang nakitang tumatakbo palapit kay Samson at sa grupo nito. Lahat sila ay malalakas na manlalaban sa kanilang sariling karapatan, bawat isa ay lakas ng level 9. Batay sa kanilang mga edad lamang, halatang sila mismo ay mga kahanga-hanga. Gayunpaman, ang mga kahangahangang ito ay kasalukuyang nagdadala ng mga pagpapahayag ng takot at pagkabalisa. Isang malakas na dagandong ang biglang sumambulat. Sa likod ng grupo ay isa pang manlalaban na nahuli. Kasunod ng dagandong, lumabas ang isang kuko na kasing laki ng isang haligi, at humawak sa kanya. Kaagad, siya ay ginawang walang anuman kundi isang mataba na molts, na dinurog sa loob ng hawak ng halimaw. Maririnig ang kaluskos ng mga puno habang yumanig ang lupa. Lumapit ang halimaw, habang lumalabas, naglagay ito ng madilim na anino sa grupo. Sa isang malakas na dagandong, sumugod ito patungo sa iba pang mga mandirigma. Ang halimaw ay mga 30 talampakan ang haba, at 150 talampakan ang taas. Ang 4 na paa nito ay malakas at matibay, ang buntot nito ay parang isang malaking ahas, at mula sa likod nito ay nagpakita ng maraming spike.
Para itong isang dakilang buwaya. Sa kabila ng laki nito, ito ay mabilis, napakabilis. Anong meron sa halimaw na ito? Ang mga tauhan ni Samson ay sumigaw, nanginginig sa mga tuhod. Ito ay isang tier 3 na hayop. Isang buwaya ng bundok. Sigaw ng isang agility fighter na bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Ang mga buwaya ng bundok ay mabangis na hayop. Maging si Agils ay mahihirapan dito. Malaki, mabilis, malakas. Sa isang malakas na dagandong, ang apat na nakatakas na mandirigma ay napatay sa isang mabangis na paghampas. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin kay Samson at sa kanyang team. May problema tayo ngayon. Napaisip si Samson. Handa ka na ba? Tanong ng Agil, matapos marinig ang pag-aalala sa boses ng kanyang amo, gusto niyang makatiyak sa mga sumusunod na pagpipilian. I guess the Royals will have to wait. Gagamitin natin ngayon. Mahinahong nagsalita si Samson, ayaw nang magpakita pa ng anumang kahinaan. Kabanata 154. Nanatiling nakatago si Zephyr sa buong massacre habang pinagmamasdan niya ang mga susunod na hakbang ng team ni Samson. Nagtataka siya kung anong trump card ang kasalukuyang nasa ilalim ng kanilang manggas, isa na sapat na malakas para pumatay ng 3 tiered na hayop. Bigyan mo ako ng iyong enerhiya. Sumigaw si Samson, nanginginig ang kanyang katawan habang siya ay nagpadala ng isang tawag para sa enerhiya, na ang sabog ay may kakayahang ilipat ang mga bundok. Isang malaking anino ang bumungad sa kanya, at dahan-daang lumabas sa kanyang katawan. Sa akin, aking prideful soul. Sumigaw si Samson, nang hina ang kanyang mga kalamnan pagkatapos niyang magsalita. Mabilis na inilipat ng mga tauhan ni Samson ang kanilang mga lakas, at nagsimulang ilipat ang mga ito kay Samson. Mapagmataas na kaluluwa. Iyon ay dapat na isang biyayang ipinasa mula sa isang tagapag-alaga ng lead upang protektahan ang angkan ng lead. Kapag na-activate na, walang dod ang sisabog ang kapangyarihan ni Samson sa isang marahas na paraan. Napaisip si Zephyr. So secret niya yon. Nagpasalamat siya sa hindi pag-atake kanina. Kahit sinong manlalaban ay magiging mahusay kung bibigyan ng sapat na enerhiya. Bagamat ang biyayang ipinasa mula sa tagapag-alaga ng lead ay hindi masyadong makapangyarihan, para sa tagapag-alaga na magkaroon man lamang ng kakayahang ipasa ang kanilang mga lakas ay nangangahulugan na sila ay dating isang mahusay na manlalaban noong kanilang panahon. Sa isang malaking buntong hininga, natapos ni Samson ang kanyang pamamaraan. Unti-unting lumitaw ang mukha ng isang medyo may edad na sa harap ng lahat. Nakasuot siya ng mahabang coat, at isinuot ang kanyang mga kamay sa likod. Siya ay kalmado, at malamig na nakatitig sa bundok crocodile. Iginalaw ng lalaki ang kanyang mga palad, itinaas ang kanyang Amerikana, at nagpadala ng isang malaking barrage ng enerhiya. Nagbitak ang lupa habang dumaraan ang alon, na naglalabas ng alikabok at uling sa daan. Ang crocodile ay nagpakawala ng isang kakilakilabot na dagandong habang ito ay itinulak pabalik. Pagkatapos nitong mabawi ang sarili, ang crocodile ay nagpakawala ng isang malakas na dagandong, malinaw na ininsulto sa kanyang pag-atake. Tumalikod ito sa kanila, at inilipat ang enerhiya sa mga spike nito. Marahas na nanginginig ang buwaya habang ang bawat isa sa kanila ay isa-isang pumutok ng parang karayom. Tumigil ka, utos ni Samson habang ginagalaw niya ang kanyang mga kamay, nakasabay ng makamulto na mukha. Bagamat ito ay isang multo, ang lakas nito ay nakaagaw sa isang agile na 3, marahil ay mas malakas pa. Nagtagpo ang kanilang mga pag-atake, ngunit hindi nakayanan ng crocodile ang ganting pag-atake ni Samson. Ako ang master ng pride. Malayo sa iyo. Umuungol si Samson habang ibinuhos ang kanyang lakas, handang harapin ang susunod na pag-atake. Ang crocodile ay nagpaputok muli ng mga spike nito, na sinalubong lamang ng prideful defense ni Samson. Ngayon na ang pagkakataon ko. Napaisip si Zephyr, at sinundan niya sila. Ano? Zephyr. Napaiyak si Samson, gulat na gulat nang makaharap siya sa ganitong sitwasyon. Kung tutuusin, matagal na niya itong hinahanap. Nagulat siya na walang nakahuli sa kanya habang sinusundan niya sila. Huwag kang maglakas loob.
Sigaw ni Samson, alam niya ang balak ni Zephyr. Alam niyang sinusubukan din ni Zephyr na makakuha ng snag ng damo, sarap sa pagkakataong ibinigay sa running boy habang abala ito sa pagharap sa crocodile. Damn it! Napaisip si Samson habang banibilasan ang kanyang mga galaw. Para sa kanya, ang mga puntos na nakuha mula sa pagputol ng isang hayop ay walang halaga kumpara sa chronograss. Salamat, pare. Nakangiting tawag ni Zephyr, saka siya mabilis na nawala sa abot tanaw. Zephyr, babayaran mo ito. Sumigaw si Samson, ang kanyang boses ay umalangaw na kasing lakas ng kulog. Dapat kong mahanap ang damo, mabilis. Napaisip si Zephyr habang marahas niyang ibinabahagi ang kanyang enerhiya habang sinusuri ang anumang bakas ng enerhiya nito. Isang mahinang ugong ang narinig. Sa wakas, pagkaraan ng halos ilang minuto ng madali ang paghahanap, naramdaman ni Zephyr ang lakas ng damo. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong natural, ngunit nakakakalmang epekto noon. Iyon ay dapat na ito. Napaisip si Zephyr. Sinundan niya ang landas ng enerhiya patungo sa isang kuweba, na may taas na 30 talampakan. Sa loob nito ay ang mga labi ng maraming nilalang. Parehong tao at hayop. Itinuring niya na ito ang pugad ng crocodile. Marahil ay ginawang pugad ng halimaw ang lugar na ito matapos matuklasan ang damo. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Zephyr ang damo. Mayroong halos 10 o higit pang mga halamang gamot, bawat isa ay kumikinang sa maputlang sikat ng araw. Kabanata 155. Ang mga halaman ay halos kasing laki ng kanyang palad, bawat isa ay may maraming baging. Ang bawat baging ay may maraming masalimuot na mga guhit na parang ukit. Chrono damo. Bulalas ni Zephyr, at mabilis na inipon ang mga halaman. Mabilis siyang pumihit pagkatapos noon, mabilis na lumabas ng kuweba. Hindi nagtagal ay dumating si Samson at ang kanyang mga tauhan. Kitang-kita na ang labanan ay nagdulot ng pinsala sa kanila dahil lahat sila ay napuno ng dugo. Si Samson ay tila pinalo ng pinakamasamang kamay, ang kanyang katawan ay nababalot ng mga galos na tumutulo ng dugo. Ang pakikipaglaban sa crocodile ay labis siyang napinsala. Dumating sila sa kung saan dapat na damo, ngunit wala silang nakita. Si Samson ay nanginginig sa galit, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi mula sa mga sugat, ngunit mula sa matinding galit na nabuo sa loob niya. Zephyr can. I will kill you. Napasigaw siya ng malakas. Narinig ni Zephyr ang saad ni Samson mula sa malayo. Kung nakuha mo na ang kailangan. Tumanggaw si Zephyr. Habang tumatakbo siya, huminto siya sandali para pag-isipan ang susunod niyang gagawin. Kanina pa nagaganap ang tournament. Dapat ako ay maghanap ng lugar kung saan magagamit ang damo. Ito dapat ang kailangan ko para maabot ang strength of 9. Naisip niya. Sa oras na iyon, magkakaroon na ako ng sapat na kapangyarihan para kalabanan ang mas mahuhusay na manlalaban. Zephyr, Zephyr, Zephyr. Oh Zephyr. May tawa mula sa likod ni Zephyr. She asterisk T. Sa isip ni Zephyr, binilisan niya ang pagtakas. Isang bigla ang bug zone ng bladed energy ang dumating, kasing bilis ng kidlat. Nilagpasan nito si Zephyr, at humarang sa daan pasulong. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Isang malamig na bugzo ang dumating, na sinundan ng pagsulpot ng isang lalaki sa harap ni Zephyr. Yung lalaki kanina, yung may balak na patayin si Zephyr. Tinitigan niya si Zephyr na parang insekto, at hinawakan ang espada sa likod niya, handang umatake. Sino ka? Mahinang tanong ni Zephyr. Gusto ng lalaking ito ang buhay ni Zephyr, ngunit walang indikasyon kung sino siya. So ikaw si Zephyr. Hindi mo ba ako kilala? Kakaiba, sabi niya. Akala ko makikilala mo ang isang matandang kaibigan, patuloy niya pagkatapos ng maikling paghinto. Ang lalaki ay mukhang nasa 20s, ngunit tinutukoy ang kanyang sarili bilang isang matandang kakilala, ito ay Tuliro Zephyr. Hey, the man chuckled, allow me to remind you. Naalala mo ba yung araw na minasacre mo ang araw? Yung araw na pinatay mo yung guardian nila. Hiling niya. Imposible. Ikaw ba? Ang ibang Sun Guardian.
Malakas na nag-isip si Zephyr, natakot. Hindi nakakagulat na dumating siya upang patayin siya. Smart boy. Wala kami ng misis ko noong araw na inatake mo ang pamilya ko, ang angkan ko. Zephyr o Zephyr, oras na para magbayad ng utang mo. Ang sabi ng lalaki. Lalong naalarma si Zephyr. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa paparating na laban, kahit na nanatili siyang hinala sa mga pag-atake ng lalaking ito. Imposible, paano ka napakabata? Kahit na ang isang manlalaban ay maaaring magtakpan ng kanilang tunay na edad, hindi ito magiging kasing perpekto ng sa iyo. Tanong ni Zephyr habang inilalabas niya ang kanyang enerhiya, inihahanda si Draken para sa labanan. Umaalingaw-ngaw ang dagandong ng kanyang might sa kanyang mga ugat. Alam niyang ang paparating na labanan ang magiging pinakamahirap pa. Hey, abala ako sa pagsasanay sa sarili ko para mag-breakthrough sa isang agile ng level 5, pero nag-ambala ako ng pamilya mo at nabigo. Kung ipagpapatuloy ko pa ang training ko, madali kong sirain ang angkan mo. Nako, hindi na ako makapaghintay. Sabihin nating magaling ka sa tournament at pumasok ka sa academy, hinding-hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na patayin ka. Kaya't tinalikuran ko ang aking pagsasanay, ibinaba ko ang aking sarili mula sa 4 tungo sa 3. Sa tingin mo bakit ako naging bata muli? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito dahil haharapin mo ang kamatayan sa lalong madaling panahon. Sasamahan ka ng iyong angkan pagkatapos ay huwag mag-alala. Alam mo kung bakit. Naghahanda na rin ang mga tagapag-alaga ng Zane na panasan angkan. Pagmamayabang ng Sun Guardian. How dare you even think na lipulin kami? Pag-akusa ni Zephyr, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Bakit hindi mo muna isipin ang sarili mo? Panunukso ng tagapag-alaga ng araw, at mabilis na itinaas ang kanyang espada para gamitin laban kay Zephyr. Bagamat ang tagapag-alaga ay bumaba sa isang agile ng 3 antas, ito ay labis pa rin para kay Zephyr na hawakan. Ika-6 na slash. Sigaw ni Zephyr, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis at desidido ang kanyang kalaban. Devil's Saber. Sumigaw ang lalaki, nagpadala ng mga malagim na pagpapakita upang patayin si Zephyr, bawat isa ay armado ng kanilang sariling taybak na inilabas ni Zephyr ang kanyang might upang ipagtanggol ang kanyang sarili, at kinuha ang pag-atake ng tagapag-alaga. Kabanata 156. Isang malakas na kalabog ang nangyari habang nagsasalpukan ang kanilang mga espada, na nagsipa ng alikabok sa paligid. Ngumisi si Zephyr, nawasak agad ang 6th slash niya. Draconic Might. Napabulala si Zephyr habang binibigkas ang daan, ginagalaw ang mga kaliskis sa kanyang katawan. Ang kanyang kapangyarihan ay sumabog pagkatapos. 7th slash. Sigaw ni Zephyr, at pinaandar ang pinakamalakas sa kanyang sword techniques. Ang kanyang kasalukuyang sikretong trump card. Hindi niya inaasahan na gagamitin niya ito ng ganito. Ang mga kislap ng mga espada ay dumating at umalis, na pinupuno ang hangin ng isang kumikislap na panahon. Ang mga espada ay lumikha ng isang afterimage sa hugis ng isang dragon, ang bangis nito ay nagpalakas ng kanyang pag-atake. Ipinadala ni Zephyr ang kanyang nakakumot na pag-atake patungo sa tagapag-alaga ng araw. Itinulak ni Zephyr ang kanyang might sa limitasyon nito, ito ang kanyang buong pag-atake, ito ay talagang isang nakakatakot na pagpapakita. Ang kanyang mga damit ay napunit at napunit, na natangay ng napakalaking kapangyarihan na naisin sa kanyang pag-atake. Ano? Napabuntong hininga ang Guardian. Marami na siyang nakita noong panahon niya, kahit na hindi niya inaasahan na magpapakita ng ganoong kabanggas si Zephyr. Propacia ng Diablo. Tawag ng Guardian, lalo pa niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada. Isang ipo-ipo ng mga espada ang pumaligid sa lalaki, na sinundan ng malapitan ng isang malagulaman na anino. Tinakpan siya nito ng buo, ang naiwan na lamang nito ay ang kanyang kumikinang na pulang mga mata na sumilip mula sa dilim. Sa pag-activate ng pamamaraang ito, ang lakas ng tagapag-alaga ay pinalakas ng sari-sari. Isang kakarampot na lakas ng level 8 ang nagpilit sa aking kamay hanggang sa antas na ito. Dapat mong ipagmalaki, anak. Gayunpaman,
Ikaw ay nakatakdang mamatay dito, sa lupain ng kawalan ng pag-asa. Sabi ng lalaki. Kung hindi ako nakialam, walang alinlangan na nakapasok ka sa academy. Patuloy niya, at itinaas ang kanyang mga kamao upang hampasin si Zephyr. Kahit napatayin mo ako, hindi ka makakatakas sa academy. Mag-iimbestiga sila para sigurado, at kapag nahanap ka na nila, tatapusin ka nila. Sigaw ni Zephyr, pero wala siyang nararamdamang takot. Alam niyang walang karapatan ang guardian na makasama sa tournament. Ang tournament ay para sa bawat kinatawan ng lungsod, naisip ni Zephyr, ngunit paano siya nakapasok dito? Tulala ba ang organizer mula sa academy? Maliban na lang. Naisip ni Zephyr, bumungad sa kanya ang realisasyon. Isa pang mandirigma ang nagpuslit sa kanya. Hindi, ibang lungsod. Isang may malalaking plano. Nang mapagtanto ito, hindi na nagdalawang isip pa si Zephyr. Ibinahagi niya ang kanyang enerhiya sa isang huling pagtulak. Isang dagandong ang nagmula sa batang si Kan, habang inilalabas niya ang kanyang pagpatay. Isang kombinasyon ng 7 espada. 7 dragon na pinagsama sa isa. Isang gintong dragon ang biglang lumitaw, at naging isang walang kapantay na pagsabog ng bladed energy na kasing bilis ng paglulunsad nito mismo sa devilish figure. Ang Diablo mismo ay nagpadala ng isang palad upang harangin ang pag-atake. Isang pag-atake na binubuo ng katulad na kasanayan sa espada. Kanilang mga pag-atake ay nagkasagupaan, at ito ay bumalot sa 1 milya na halaga ng lupa. Ang langit ay umuga, ang lupa ay nanginag, at ang hangin ay umihip ng malakas. Alikabok, bato, damo, dumi ang lahat ay sinipa sa langit. Lumuwa si Zephyr ng isang subo ng dugo, halos hindi niya mapigilan ang kanyang makapangyarihang might. Ang daan ng dragon ay makapangyarihan, ito ay halos walang kapantay, ngunit gayon din ang 7 slashes. Kung may iba pang manlalaban, tiyak na madudurog sila sa ilalim ng pinagsamang lakas ng dalawa. Sa kabutihang palad, nanatili si Zephyr sa kanyang kurso, at lumaban hanggang sa hindi na siya makalaban. Bumigay ang kanyang katawan, at hindi nagtagal ay pinalipad siya. Nawala rin ang anino ng demonyo. Sinaksak ni Zephyr ang kanyang espada sa lupa, sinalo ang sarili bago ito ginamit bilang suporta. Pilit siyang tumayo, nanginginig ang buong katawan. Siya ay malubhang nasugatan. Buhay ka pa. Bagay na bagay, sabi ng tagapag-alaga na mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang espada. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Zephyr, sa pagkamangha na nakaligtas si Zephyr sa kanyang atake. Gayunpaman, hindi nagtagal ang pagkabigla. Guess I'll have to kill you now. Hindi maaaring tumakbo ang isang tulad mo. Sabi ng lalaki. Talaga bang nagbigay sa iyo ng ganito kalaking problema ang isang lakas ng level 8? Isang boses ang dumating. Biglang may sumulpat na grupo sa harap ni Zephyr na may kasamang boom. Ang kanilang pinuno ay bata pa, at nakasuot ng magandang gintong balabal. Dinala niya ang kanyang sarili na walang katulad, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang kataasan. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, na walang iniisip sa mga nakapaligid sa kanya. Tuloy-tuloy na lumakas ang enerhiya sa loob niya. Siya ay isang agile ng antas 2. Sa likuran niya ay nakatayo rin ang 7 malalakas na mandirigma, kasama sa kanila ang 2 ay mga agile ng level 1. Ang ika-9 na prinsipe. Sabi ng guardian, mabilis na nagbago ang ekspresyon niya, from shock to respect. Ang ika-9 na prinsipe. Sa isip ni Zephyr, nagulat din sa revelasyon. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ito ng ganito. Ang prinsipe ay na-level na isang agile of 2. Kahit na masasabi ni Zephyr kung paano siya naging. Di naman siya ganon kalakas. Galing lahat ng pills at training. Sabi niya sa sarili. Kabanata 157. Napailing si Zephyr nang maramdaman niya ang signature energy ng prinsipe. Parang hangkag. How useless are you? Bakit ang tagal mong tapusin ang tambak na basurang ito? Ang dami mong sinayang na oras na kahit ako kailangan pang pumasok. Alam mo ba kung magkano ang gastos ko para dalhin kita dito? Saway ng ika-9 na prinsipe, oo, kamahalan. Patawarin mo sana ako sa pag-aaksaya mo ng oras.
Huwag kang mag-alala, mabilis akong matapos sa kanya. Mabilis na sagot ng tagapag-alaga ng araw. Kaya totoo, ipinuslit siya ng ika-9 na prinsipe. Napaisip si Zephyr habang nagpapakita ng ngisi sa mukha. Itinulak ni Zephyr ang kanyang kaliskis, dahan-daang ibinabahagi muli ang kanilang mga enerhiya. Kailangan niyang tumapak ng mahina, ito ay ngayon o hindi kailanman. Sino ang nakakaalam na ang ront na ito ay makakatakas sa maraming mahuhusay na mandirigma na dinala ko? Pinandilatan ng ika-9 na prinsipe si Zephyr. Talagang minamaliit namin ang B***starred na ito. Mas malakas siya kaysa sa hitsura niya, kung hahayaan natin siyang mag-fester ng powers niya, tiyak na magiging tinak siya sa iyong kamahalan. Mabilis na nagpatuloy ang tagapag-alaga. Kung alam ng prinsipe ang husay ni Zephyr, tiyak na magiging alerto siya. Isang maharlikang prinsipe, at isang malakas na manlalaban mula sa isang bayan sa likod ng tubig, na nagsasama-sama. Halatang may pagsasabuatan kayong masama. Kung malalaman ito ng Academy, tiyak na mapaparusahan kayo. Sabi ni Zephyr, hindi kumikibo sa mga laban. Ano? At sino ka para sabihan ako ng she**T? I'm the F***X King Prince. Sabi ng prinsipe. Gayunpaman, sa nakikita kong gaano kakalakas, handa akong mag-alok sa iyo ng isang pwesto sa paglilingkod sa akin. Sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan, at baka mabayaran ko pa ang iyong angkan sa mga kayamanan na higit sa iyong pinakamaligaw na mga pangarap. Nagpatuloy ang ika-9 na prinsipe, nakatingin si Zephyr pababa. Your Highness, please rethink your offer. This brat's nothing but trouble. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng tagapag-alaga. Ang kanyang pinakamasamang takot ay nabuhay. It's fine. Kung paglingkuran niya ako, I'll have 100 different ways to keep his loyalty. Sabi ng prinsipe habang tumatawa ng mata ko. Huwag na tayong magmadali, may rescue pendant pa ako ng Academy. Kung crush ko ito, malalantad ang mga plano mo. Mahinahong sabi ni Zephyr. Hahaha, sa tingin mo ba talaga makakatulong yang pendant? Tumawa ang guardian. Saglit na nag-alinlangan si Zephyr, bago niya inilabas ang pendant. Pinag-aralan niya ito, napansin kung gaano ito karaniwan. Hindi ito tulad ng ipinakita noon, isang masalimuot na bagay para sa isang tao na makapasok sa Land of Despair. Kahit ako ay mahihirapang ipaliwanag ang sarili ko sa Academy. Kaya, para itali ang anumang maluwag na dulo, ang iyong pendant ay pinakialaman sa sandaling pumasok ka. Sabi ng prinsipe kay Zephyr na lalong nagpagalit sa kanya. Nasiyahan siya sa pagkakaroon ng lahat sa ilalim ng kanyang kontrol, ang pakiramdam ng pagkakaroon ng sukdulang kataasan ay lubos na nalulugod sa kanya hanggang sa walang katapusan. Hoy brat, lumuhad ka at magmakaawa. Ipahayag mo ang katapatan mo sa prinsipe, ito na lang ang pag-asa mo. Sigaw ng isang agile fighter kay Zephyr. Siya mismo ay isang kababalaghan din, na magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa murang edad. Sa kasamaang palad, siya ay walang iba kundi lapdog ng ibang tao. Sa ganitong pag-uugali, hindi niya masusukat ang kanyang hinaharap. Kabanata 158. Sa totoo lang, isa ka lang insekto sa level 8. Para mapansin mismo ng prinsipe ay isang karangalan ka. Ano ang pinag-aalangan mo? Ang iba ay nagsimulang magsigawan sa kanilang mga opinyon. Napangiti ng malawak ang prinsipe, natutuwa sa sitwasyon. Alam niyang ibababa ni Zephyr ang pride niya at susundan siya. Kung tutuusin, isa lang siyang insekto. Kahit gaano pa siya kalakas, magiging lapdog pa rin siya ng prinsipe. Hey, sumunod ka. Bulsh**T. Dumura si Zephyr. Nawala ang ngiti sa mukha ng prinsipe matapos niyang marinig ang sinabi ni Zephyr. Isang malaking surge ng enerhiya ang bumulwak mula kay Zephyr, na para bang may isang bagay na banal na bumaba sa kanila. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw. Ginamit ang daan ng dragon, at pinalakas nito ang enerhiya ni Zephyr ng higit sa pahinga, na umabot sa mga bagong antas. Ano? Anong ginagawa mo? Tanong ng prinsipe, nawalan siya ng gana nang maramdaman ang biglang paglaki ni Zephyr sa kanyang enerhiya. Alam niyang malakas si Zephyr, hindi iyon bagay sa kanya.
Ang mahalaga ay ang kanyang mga aksyon, ito ay walang iba kundi isang insulto sa kanyang pagiging hari. Patayin mo siya. Utos ng prinsipe. Yes sir. Sagot naman ng ibang mga mandirigma at agad na kumilos. One by one, move after move came tumbling towards Zephyr. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang sandata na si Draken, at sinugod patungo sa kanyang mga agresor. Ikapitong slash. Angal niya, halos parang dragon. Isang malakas na alon ng enerhiya ang lumabas. Patayin mo siya. Mamatay ka, ikaw na Brad. Nang makitang ipagtanggol ni Zephyr ang kanyang sarili, napabuntong hininga ang isang agile fighter, pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang pag-atake sa palad. Hindi nagtagal ay natatakpan ang kalangitan ng mga anino na palad, na nagpapadilim sa lugar. Mamatay. Sumirit ang tagapag-alaga, sinamantala ang pagkakataong patayin ang responsable sa pagbagsak ng kanyang angkan. Muli niyang itinaas ang kanyang talam, masigasig na tapusin ang kanyang nasimulan. Napapaligiran si Zephyr sa lahat ng harapan ng maraming malalakas na kalaban. Itinuring siya ng lahat na dead on arrival. Kung tutuusin, isa lang siyang lakas ng level 8, walang posibilidad na mabuhay siya. Ay walang posibilidad na mabuhay. Patayin mo ako. Oh, please. Umalangaw-ngaw ang boses ni Zephyr. Ang confident na ekspresyon ni Zephyr ay sabay-sabay na nagbago sa ekspresyon ng lahat. Ang agile na nagpakawala ng mga palad kay Zephyr ay natagpuan na ang kanyang pag-atake ay mabilis na nawasak. Biglang, isang bumulwak ng bladed energy ang lumipad mula sa mata ng bagyo. Ano? Anong teknik ito? Sigaw ng tagapag-alaga ng araw. Akin. Dumating ang sagot, malakas at kakilakilabot. Sa isang iglap, ang buong lugar ay nadurog sa ilalim ng hindi mapagpanggap na puwersa. Ipinadala ni Zephyr ang kanyang walang kapantay na focus, at ang kanyang husay sa espada. Lalabas na siya. Ito ang kanyang sariling personal na galaw, ang kanyang kakanyahan, ang kanyang husay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake na ito, ibinigay niya ang lahat. Nakaramdam ng tusok ang isang agile fighter, bago siya dumura ng mga subo ng dugo. Halos kaagad pagkatapos, siya ay napunit, at nagbuga ng napakaraming dugo sa lahat ng dako. Focus. Nasa kanya ang focus. Ang sigaw ng tagapag-alaga ng araw, ang kanyang boses ay pumutok mula sa kaganapan sa harap niya. Ang F***6. Bulalas ng prinsipe, gulat na gulat. Mabilis na napalitan ng pagkagulat ang ekspresyon ng mukha niya at naging inggit. Anong karapatan ni Zephyr para makakuha ng focus? Siya mismo ay isang prinsipe. Gumamit siya ng hindi mabilang na mga mapagkukunan upang magsanay. Ang pinakamahusay na mga table tasks, ang pinakamahusay na mga masters. Ngunit, hindi man lang niya kayang makipagkumpetensya sa isang bansang kagaya niya. Ikaw ay patay na karne. Naisip ng prinsipe, pusong puno ng inggit, at isip na puno ng pagnanasa sa dugo. Siya channeled ang enerhiya sa loob, pagpasok ng away. Patayin mo siya. Ang bawat isa ay naglabas ng kanilang mga pamatay na galaw. Ang kalangitan ay puno ng bladed na enerhiya, malakas na enerhiya na umaagos sa buong mundo, at ito ay sinamahan ng booming clashes at screeching sound. Ang kaganapan sa harap nila ay isang bloodbath. Kabanata 159. Habang nakikita niya ang maraming pag-atake na dumarating sa kanya, pinatibay ni Zephyr ang kanyang sarili, at itinaas ang kanyang ulo upang sumigaw ng napakalakas na kahit ang langit ay maririnig ito. Ikapitong slash. Walang kapantay na focus. Ang daan ng dragon. Kasabay nito, tinawag ni Zephyr ang lahat ng kanyang makapangyarihan, naging isang Diyos ng digmaan, at binati ang bawat pag-atake ng may katapatan. Ang alikabok at buhangin ay ipinadala ng pagbaril sa lahat ng direksyon, na sinundan ng isang grupo ng mga gumugulong na alabok na ulap. Ang gayong pagkilos ay nakakuha ng atensyon ng maraming mandirigma, ngunit nang maramdaman nila ito, hindi sila nang ahas na lumapit dito. Alam nila na hindi nila ito labanan. Yan ba ang prinsipe? Napakaraming magagaling na manlalaban sa lakas ng 8. The F***6 is that brat's sword skill. Focus ba yan?
Ang mga mandirigma ay nanatiling ligtas habang pinapanood ang labanan. Natagpuan nila ang kanilang sarili na reflexively umatras, natatakot sa shockwaves na dumating sa kanilang paraan. Ohi kamao! Sigaw ng prinsipe. Dahil may lahing maharlika, ang kapangyarihang hawak ng prinsipe ay ibang-iba sa kinaharap ni Zephyr. Ang Ahifast ay isang pamamaraan na tanging ang pinakarespetadong mga prinsipe ang matututo. Isang surge ng draconic roars ang sumunod, na sinundan ng hitsura ng isang gintong dragon. Ang mga kaliskis nito ay kumikinang at kumikislap, ito ay isang tanawin upang pagmasdan. F*** off. Sabi ni Zephyr, at itinaas ang kanyang espada laban sa dragon. Ang 7th slash ay nasa tuktok nito ngayon, ito ay nagbago ng walang sukat mula sa dati. Paanong malakas ang focus niya? Napakabata niya, saan niya nakuha ang focus niya? Ilang dekada ko na itong ginagawa at wala pa rin sa akin. Walang gana ang Guardian habang itinaas ang kanyang talon laban kay Zephyr na baliw. Pinigilan ng focus ni Zephyr ang pagsalakay ng Sun Guardian, na lubhang nagpapahina sa kanyang mga pag-atake. May isa pang agile na abalang nakikipaglaban sa madudurog na galaw ni Zephyr. Nanghihina na siya para lumaban, nanginginig ang katawan at nanginginig ang mga kalamnan. Napagtanto ni Zephyr ang sitwasyon, at mabilis na ginamit ang pagkakataong ito upang laslasan ang mahinang kalaban. Ang isa pang spray ng dugo ay nagkumpirma ng isa pang pagpatay. Roar! Sigaw ng prinsipe, galit na galit dahil sa pagkawala ng dalawang agile na tagasunod. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at nagpadala ng suntok ng draconic energy kay Zephyr. Hindi pa nakakalayo ang pag-atake, naputol ito ni Zephyr nang umalis sila sa kanyang mga kamay. Damn it! Damn you! Damn everything! Sigaw ng prinsipe, muling naghahanda para sa panibagong pag-atake. Huminga ng malalim si Zephyr, halos hindi na siya makahinga. Pagod na siya. Naubos niya ang halos lahat ng kanyang lakas sa huling pinakamahusay na pag-atake na ito. Sapat na lang ang napanatili niya sa sarili niya ngayon. Pakiramdam niya ay bumagal ang mga galaw niya, hirap na hirap siyang magpatuloy. Malapit na siyang matamba. Ang tagapag-alaga ng araw at ang prinsipe ay nabanggit. Tuwang-tuwa silang idiniin ang kanilang mga pag-atake. Sa isa pang bug zone ng hangin, ginawa ni Zephyr ang kanyang 7th slash. Gayunpaman, nawalan siya ng labis na enerhiya. Ang kanyang pag-atake ay hamina. Sa isang iglap, sinira ng dalawang salarin ang kanyang pag-atake at sinira ang kanyang mga depensa. Ito ay nagpalipad sa kanya na may subo ng dugo. Ngayon na. Sigaw ng iba, patuloy sa pag-atake. May kakaibang naramdaman si Zephyr nang bumagsak siya sa lupa mula sa pag-atake. Parang may kung anong nakatusok sa loob niya, at walang humpay itong hinatak sa kanya. Anong nangyayari? Napaisip si Zephyr, bago niya namalayan na napadpad siya sa isang tumpok ng kumunoy. Haha! Kahit ang Diyos ay kakampi ko. Natawa ang prinsipe nang makitang unti-unting nilulunod si Zephyr sa kumunoy. Naghanda siya ng panibagong kamao, at ipinadala ito kay Zephyr. Kabanata 160. Ang quicksand ay isa sa maraming panganib na natagpuan sa Land of Despair. Sa sandaling nahuli, ito ay lubhang mahirap upang makatakas mula sa, halos hangganan impossible upang maging eksakto. Ang mga dahon, alikabok, at mga bato ay natangay lahat habang ang pag-atake ng prinsipe ay patungo sa walang pagtatanggol na si Zephyr. Patay ka na ngayon. Naisip ng tagapag-alaga habang siya ay nagpadala ng isa pang talim na pag-atake. Alam niyang kailangang patayin si Zephyr dito. Napakalakas niya para iwanang buhay. Siya ay napakalakas para sa isang maliit na 16 na taong gulang. Hindi pa siya nakakita ng napakaraming manlalaban na pinatumba ng ganoon lang. Kung si Zephyr ay binigyan ng oras upang lumaki at magsanay, ang kanyang destiny path ay magiging walang katapusan. Naramdaman ang paglapit ng kamao ng prinsipe at ng espada ng tagapag-alaga, napakunot ang noo ni Zephyr. Masyado akong walang ingat. Gayunpaman, hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Naisip niya. Enerhiya ng espiritu. Tawag niya.
Mabilis na naisip ni Zephyr ang isang sheet ng rune sa kanyang isipan, at ipinadala ang kanyang espiritual na enerhiya sa pamamagitan nito. Biglang lumabas sa kanyang noo ang isang sinag ng maliwanag at puting liwanag. Nagpunta ang espiritong sinag patungo sa ika-9 na prinsipe. Napaungol sa sakit ang prinsipe nang matamaan siya ng liwanag, bumagsak siya sa lupa bago umubo ng subo ng dugo. Na may halong tumikim, lumubog si Zephyr sa kumunoy. F*6. Sigaw ng prinsipe nang lumapit siya. Ayos ka lang ba, kamahalan? Tanong ng iba. Ang brat ay gumamit ng isang pambihirang pamamaraan sa akin, direktang umaatake sa aking espiritu. Kung hindi ako kadugo ng hari, tiyak na maliligaw na ako ngayon. Sabi ng prinsipe. Hindi nagtagal ay kinalma niya ang sarili, nagbuntong hininga. Bumungad sa kanya ang pag-aalala. Hey, si Zephyr ang nakastalk sa lupa no. Plus grabe ang sugat niya, hindi siya magtatagal. Sabi ng guardian sabay smirk. Matitiyak mo bang patay na siya? Tanong ng prinsipe. Nag-alab ang galit niya kay Zephyr. I can attest, Your Highness. He's a goner. Wala pa akong narinig na sino mang nakaligtas sa paglubog sa kumunoy noon. Sagot ng guardian. Sana nga. Masyado siyang problemado. Hindi siya dapat mabuhay. Sabi ng prinsipe habang nakatingin sa kumunoy na may paghamak. Habang mas malalim na lumubog si Zephyr sa kumunoy, nagkaroon ito ng sariling buhay. Nilunok siya nito ng buo, at binalot ang kanyang katawan. Bagamat ang buhangin ay mukhang normal, ito ay nagtataglay ng isang nakakatakot na pagnanasa sa dugo. Ang bawat butil ng buhangin ay parang isang maliit na kutsilyo, na pinuputol kay Zephyr. Ito ay katulad ng Golden Devil. Damyugaw ng husto si Zephyr nang mas malalim siyang lumubog, ang buhangin ay humihiwa ng mas malalim sa kanyang mga sugat. Kailangan kong lumabas. Kung hindi ako magiging apprentice ng academy, malalagay sa panganib ang clan ko at ang Starlight. Naisip ni Zephyr, kung narinig ng tagapag-alaga ng Zane ang aking pagkamatay, walang alinlangan na agad nilang susundan sila. Iwanan mo ako. Napasigaw si Zephyr, sumasayaw ang kanyang espada sa buhangin. Ang isang putok ng mga espada ay nagmula sa kanya, na tinatanggal ang buhangin. Kinagat ni Zephyr ang kanyang mga ngipin habang umuukit ng daan sa buhangin. Bawat hakbang ay masakit para sa kanya, ngunit nanalo ang lakas ng loob ni Zephyr. Sinisingil niya ang buhangin. Mag-ukit. Singilin. Mag-ukit. Singilin. Mag-ukit. Singilin. Siya ay inukit at inukit at inukit, hindi pinapansin ang sakit na kanyang naramdaman habang ang buhangin ay dumaan sa kanya. Hindi siya tumigil sa paggalaw. Hindi matiis ang sakit, at gusto ni Zephyr na sumuko. Gusto niyang sumuko. Nawawala na siya. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya.